going to talk about a boy, isang bata, no? So let's read John chapter 6 verse 1 to 13. John 6, 1 to 13. Sa Tagalog po tayo magbabasa. Sabay-sabay tayo, verse 1. Pagkatapos neto, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Sabi mo nga sa katabi mo, nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing o basket mula sa 5 tinapay na sibada. The Lord bless the reading of His Word. Makakaupo na po tayo. Good morning po sa ating lahat. Gusto ko pong pasalamatan lahat po ng mga nananalangin sa church, sa bawat isa. Of course, we remember si Slen, we remember si Zion. Okay na si Zion, nakita ko na, umiikot na naman siya, no? At maraming mga ganap nangyari sa linggo na to, pero talagang hindi po kayang saktan ng kaaway ang mga anak ng Diyos. Amen. Because no weapon formed against us that will prosper by the blood of Jesus. Gusto rin nating pasalamatan ng Panginoon sa continuous po na progress ng ating church lot fencing, yung pagpapapader. No? Salamat sa mga nagbo-volunteer, sa mga tumutulong, naghahatid ng pagkain. Kahapon po yung marami-raming pumunta. We encourage you po, tuloy po ang gawa bukas hanggang sa Webes lang po kasi magpapahinga po yung ibang mga volunteers. And we encourage you po, kung pwede ho kayong sumaglit kahit isang araw, kalahating araw, malaking bagay po dahil magbubuhos na po ng semento. By the way, yung kinanta po ng worship team kanina, lalo na po yung dulo, ang tawag ho doon ay worship mash-up. Ibig sabihin po noon, hindi po paputol-putol, kundi tuloy-tuloy na magkakakabit. Ilang kanta yun, Arisa? 4, no? Na pinagkabit-kabit pero sa maiksing kaparaanan. Pwede ba natin i-appreciate ang worship team? Palakpakan natin ang effort po nila. Last Friday sa kanilang practice ay mahigit 11:00 na po ata sila natapos dito para po mapaghanda ng gawain ng Panginoon. So sa series natin na Lord, Make My Life a Miracle, I'm sure this week, I believe marami na po tayong natanggap na himala, pero higit sa lahat, I'm sure marami rin sa atin dito ang naging himala sa buhay ng iba. Last Sunday, we talk about the prayer or the power of a praying mom. At by the way, mamaya na lang po tayo magbibigay. Tapusin po muna natin yung message na to. So we will prepare our offering mamaya. Today, we're going to talk about the boy wonder, ang batang kamangha-mangha. Sapagkat ang ating mapag-uusapan ngayong umaga na to ay from small to a big or great miracle. No, naniniwala po tayo na kayang gawin ng Diyos na padamihin, palakihin ang bagay na maliit, anumang ibinibigay at pinagkakaloob po natin sa ating Panginoon. You know, ang kwentong ito sa John chapter 6 verse 1 to 13 ay meron pong tatlong trivia. Una po, ito po ay isang paghahanda sa papalapit na Pasko, kagaya po ng nakikita at nararamdaman natin ngayon. May mga palaspas. Ibig sabihin po noon, nalalapit na po ang pagbabalik ni Jesus sa Jerusalem kung saan po siya ay nakasakay sa asno. Naalala niyo po ba yon? Hindi po madakila o malakas na kabayo, kundi asno, little horse or donkey na nagsisimbolo po ng meekness at humility
At nung siya'y pumasok sa Jerusalem, siya'y winelcome sa pamamagitan po ng palaspas. Sabi nga ni Jael kagabi, para saan po yung palaspas, Papa? Sabi ko, well, ang mga nag-welcome sa kanya nung unang araw o linggo ng palaspas, pagdating ng Biyernes Santo, yun din po ang mga nagsabing ipako si Jesus sa krus. Kaya minsan po talagang makikita po natin ang mga tao po talaga ay pabago-bago, nasa tradisyon lang po ang kanilang pagsasagawa ng mga bagay na to. Pangalawa na trivia sa kwentong ito ay pagkatapos po ng kwentong ito, dito ho natin makikita yung series natin last month wherein Jesus confronted the 15,000 recipient ng miracle ng pagpapakain ng tinapay at isda at nabawasan po ito ng nabawasan hanggang ang natira na lang po ang mga totoong tagasunod talaga ni Kristo. Dito ho natin kinuha yun. At ang pangatlong Bible trivia po sa binasa natin ay, of all the miracles that Jesus performed, marami po siyang ginawang himala, pagpapagaling, pagpapalaya sa mga sinapian ng masamang spirito. Of all the miracles, this is a very important trivia. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, this is the only miracle that was mentioned in 4 Gospels. Sa 4 po na ebanghelyo, sa aklat ng Mateo, Marcos, at Juan, ay nag-iisang himala po na binanggit ng paulit-ulit at sabay-sabay at pare-pareho, bagamat iba-ibang pagkakwento, ang himala ng pagpapakain sa 5,000 katao. Pero notice po dun sa binasa natin kanina, hindi po 5,000 lang po ang estimate o ang basa natin sa bilang dahil ang sabi doon, 5,000 kalalakihan kasama ang kanilang mga pamilya. Nang ibig sabihin po, hindi lang po 5,000. Siguro po may gusto lang silang i-stress dahil nga po patriarchal society, mga lalaki lang po ang binilang. Pero kung bibilangin po natin, may dagdag na tigda-2. So ang bilang po approximate or estimate, 15,000. Isang asawa, pagpalagay natin isang anak na lang, times 2, sa 5,000 po, meron pong 15,000 po na kasama po na pinakain po ng Panginoon sa kwentong ito. So ang pamagat po ng topic natin ngayon, Make My Life a Miracle, from small to miracle. Pang-apat po na trivia. Alam niyo po ba na mali po ang ating kaisipan na ang tinapay at isda na dala-dala ng batang ito. Ilang isda po uli? Ilang tinapay? 5. Hindi ho ito mga malalaking tinapay. Hindi rin po ito mga malalaking isda. In fact, ang tawag ho dito ay minnows o mga maliliit na prinitong isda. Naalala niyo po yung movie ni Mr. Bean? Yung mga patawa po niya na nakaupo po siya sa parke, may kinuha po siya ditong sauce, may kinuha siyang tinapay. Mga sardines po ito na maliliit na pwede mong ipahid at spread lang. Sobrang liit po. At ang mga tinapay po dito, pwede ho nating tawagin ito as little muffins. Ibig sabihin po, maliliit lang. In other words, hindi po siya malalaki, but wait, because sa dulo, the Lord Jesus will going to supersize it. Palalakihin niya, padadabihin niya in numbers. Dahil dito po nagpapakita na ang isang simpleng Israel Happy Meal, nasubukan niyo na po bang pumunta na McDo? Nasubukan niyo na pumunta sa mall, nakatingin kayo sa picture, ang laki ng burger na to, bibiling ko to, malaki. Nung dumating na, hinahanap po, nasa na yung burger, ang liit ata, Bakit? Kasi nga po sa advertisement, sa picture, malaki. Pero sa actual, ang liit lang pala. So imagine nyo po, ang isang normal na Israel Happy Meal, ginawa ho ito ni Lord na isang eat all you can buffet. Ang nakakain, hindi lang isa, kundi lahat ng mga naroroon na tagasunod ni Kristo. Naniniwala po ako ngayong umaga na ito na anumang bagay na maliit o kakaunti na meron po tayo ngayon, kayang paramihin at padamihin ng Diyos yan. Do you believe on that? Amen? Parang mahina ata. Naniniwala po ba kayo na may kakayahan ang Diyos na paramihin, palakihin ang mga bagay na kakaunti at maliliit sa ating mga kamay? Say amen. Amen. Di ba, But first, let me start with the story of William Kakwamba. Sa Malawi, malapit po sa Africa, isa sa mga lugar sa Africa, si William Kakwamba, hindi ko alam kung nalagyan po ito ng picture, ay ang gumanap sa true to life story na ang pamagat po sa libro na to at pati sa movie sa Netflix is The Boy Who Harnessed
the wind. Naalala niyo po yung kwento na yon? The boy who harnessed the wind. No? Si William Kakwamba ay isang bata na nakatira sa isang maliit at pobreng community o village. Wala silang sapat na pera, corrupt po ang government nung time na yon, at nakaranas po ng famine o taggutom. Yung supply po ng tubig, wala hong dumadaloy na supply na tubig sa kanilang mga taniman dahil nga po, mahirap lang sila at wala silang elektrisidad. At nagkataon pa po na walan ng trabaho kanyang tatay, na wala po siya sa possible na dapat scholar sa kanilang school, kaya kailangan po niya mag-drop out dahil wala na po silang kakayahan na mag-aral. That's the life of William Kakwamba. Pero hindi po nag-give up si William Kakwamba. Nararamdaman na po niya ang taggutom. Nakikita na po niya because his parents starts to cut down the meals. Mula po sa tigtatatlo sa isang araw na kain, nagsimula po itong maging 2 na lang hanggang naging 1 na lang po ang kanilang kain hanggang sa pawala ng pawala. Kaya kasama po ni William Kakwamba ang kanyang kaibigan, nag-usap sila, we need to do something. At ang nakita po ni William Kakwamba na paraan para ma-survive po nila ang kahirapan, ang famine, because nothing is growing in their farm dahil walang tubig, ay kailangan pong magbalik ni William Kakwamba sa school para mag-aral. Pero paano ho niya gagawin yon kung hindi na siya allowed pumasok? So he would literally sneak in, magtatago po siya, tataka siya ng konti, at pagkatapos mag-i-stay po siya, palihim, para makarinig ng turo ng teacher at papasok siya sa library. Ang dahilan po pala kung bakit siya nag-aaral sa library because he was looking for a book para matuto siyang gumawa ng windmill. Windmill. And you know what? To make the long story short, through scraps, mga tira-tira sa basurahan, mga battery, pinagsama-sama niya, William Kakwamba is a genius. He and his friends, they were able to build a windmill at nakagawa ho sila ng elektrisidad na gamit po ang hangin. Kaya they were able to generate water through that windmill. Kaya nagsimula pong dumaloy ang tubig sa kanilang mga taniman, nagsimula pong sumibol ang mga tanim nila at na-revive po uli ang community na yon at nakabalik siya sa eskwelahan. In fact, when William Kakwamba grew up, he talked about his journey in TED Talk. Alam niyo yung TED Talk, di ba? Pag naimbitahan ka doon, matindi ka, di ba? Sa YouTube, panoorin niyo po yun. Ito yung mga tao na meron pong something significant o legacy na nagawa sa kanilang buhay. And truly, William Kakwamba's life really is an inspiration of persistency and perseverance. Pwede ba natin palakpakan ang buhay ng batang ito, si William Kakwamba, no? You know, ano po ba ang lesson dito? No? It's amazing how poverty, how challenge, and how a little boy or little lad like William Kakwamba, kung paano ho siya ginamit ng Panginoon basta meron pong pagpupursige. The Lord literally made him a miracle to his village. Dahil nakagawa po siya ng isang inbensyon na hindi kayang gawin ng kahit kanino man. When all people would always say, let's give up, William Kakwamba made a way. And the Lord empowered him to build a windmill. No. Sa ganitong klaseng paraan at introduction, gusto kong introduce sa inyo ang batang ito. No. Sino ho dito may katabi kang bata? Mukha lang totoy, no? Mukhang bata lang, parang walang magagawa eh. Diba? Kakain lang, gigising, di ba? May laway pa dito pag umaga, no? Di pa nagliligpit, no? You know, you can do something if you will only start with God's focus and purpose. So, let us start the steps that Jesus would take that will turn small into great miracle. Ano po ba ang mga hakbang o mga stages o estado na pwede nating makita na papunta at patungo sa himala ng Panginoon? You know, a miracle does not happen in an instant eh. Gradual po siya. Meron siyang stages, meron siyang steps na o hakbang na dinadaanan. First step, anong unang hakbang? Ang unang hakbang po, bago magkahimala, dapat may problema. Taas nga pong kamay dito, may problema. Dahil pag wala kang problema, walang himala. Diba? Laging nagsisimula ang himala ng Diyos sa problema. Basahin natin yung kwento na. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao. Sapagkat nakita siya na gumawa ng manghimala sa pagpapagaling sa mga may sakit, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga alagad at napaupo roon. Nasaan, pastor, yung problema dyan? Eto na.
Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan tayo makabibili ng tinapay? Hindi kanin ha, kasi kanila tinapay po talaga upang makakain ang mga taong ito. Sino po dito naniniwala, this is a problem, not just a problem, a big problem. Naka-ready na kayong kumain, may baon kayo, biglang dumating yung tropa na makakaklase mo. At hindi lang yon, mayabang pang nagsabi, pakakainin tayo ni mama. Kaya lang kakalog-kalog na po yung lagayan nyo ng bigas di ba? Tapos sardinas o di kaya, kung corned beef man, piniprepare nyo talagang manamnam na kainin nagyaya yung tatay mo, nagyabang pa sa kumpare. Tara! Yung kumpare naman, mga kaibigan isang yaya lang, talagang tumango agad So this is a big problem. But bago natin tutukan yung problema, everybody say problem. Huwag muna nating tingnan yung problema, tingnan muna natin yung puso ni Lord. No? You know, when Jesus see people, He always see their needs, not seeing them as problem. Ganun po ba tayo, no? Pag nakakita tayo ng tao, naisip agad natin, nako, inconvenient. Nako, magiging uncomfortable ako dyan. Nako, tutulungan ko yan. Manghihingi ng tulong yan You know, ang puso ni Jesus napakaganda Very beautiful. Because when He see people, ang nakikita ho niya, tagos sa x-ray, ang pangailangan nila. Amen? Tinuruan na po niya ang mga taong ito buong araw. Naku po, sinundan po siya. Hindi naman siya viral, wala naman po siyang followers sa IG, pero sinusundan po talaga siya. Ay nagkataon po, they needed rest, they want to eat their meal. Ang problema po, people started to follow them. At hindi lamang po people, kundi large crowd of people starts to follow them. No? Well, ang problema po na nagpalala, palayo sila sa kanilang tahanan at hindi sila ready na maghanda ng kanilang mga baon. At gutom na po sila. You know, dahil malapit na pong election, no? Kung si Jesus po, politician, He will really take advantage of their needs, of the needs of people. No? Kung si Jesus po ay isang ordinaryong leader na politiko, aabusuhin po niya ang pangangailangan ng mga tao. Kaya ako po ito binabanggit, no? Pahapyaw lang po, no? You know, bakit namamayagpag po ang mga bulok na politiko sa ating bansa? Because they are taking advantage of our needs. Kakarampot po na ibibigay, kakarampot po na sayaw, pangako, tarpaulin. Naiinganyo naman tayo. Ang hindi natin alam, a politician's main weapon to lure us, to vote them, is our needs. Pero mga kapatid, hindi po dapat gano'n, no? Hindi nyo po gayahin yung mayor sa Pasig, walang tarpaulin. In fact, ang nagbibigay, gumagawa ng tarpaulin sa kanya, yung mismong mga buboto sa kanya. At wala pong nakalagay ang pangalan niya para sa mga nagawang ganito, ganon, ganyan. Ako po'y naniniwala na may pag-asang ating bayan. Ayon nga po sa mayor na yon, panahon na naburahin natin ang tradisyon na ginagawa madalas sa politika at madalas niyang sinasabi, pag mas malaki ang gastos sa pangangampanya, malaki rin ang pagbawi ng mga ito. Amen? Nagbabasa naman kayo ng social media, di ba? Alam nyo na kung sino matinding gumastos sa pangangampanya. Di ba? Well, paano tayo napunta sa politika, Pastor? It's because this is an opportunity of Jesus to do politics. By the way, gusto siyang gawing hari dito, pero hindi po niya ginawa yon. Bakit? Kasi nga po, ang kanya talagang kagustuhan ay ang pagtulong talaga. Amen? Hep, hep. Ayan. Dahil sa kakasunod po nila kay Jesus, Jesus being sensitive to their needs the needs were able to be met by Jesus. No? Ito po yung lesson na pwede natin makita. Pakibasa nga po, no? If you continue to follow Jesus, your spiritual and physical needs will be met. Kakatagpuin. Lagi niyo pong tatandaan, no? Pag ikay laging sumusunod sa ating Panginoon, kakatagpuin ng Diyos anumang pangailangan meron ka. Sino dito may pangailangan? Spiritual, physical, even relational, social. Kakatagpuin ng Diyos yan. Bakit? Because Jesus will notice you, Jesus will value you. Even though you can't reciprocate, ibig sabihin hindi mo maibabalik yung binigay ng Diyos para sa iyo,
kayang ibigay ng Diyos ang mga pangangailangan mo. Amen? Now, notice mga kapatid, no? Hindi sila nagbanggit na kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng lunch, hindi sila nagparamdam na kailangan nilang kumain, but because Jesus is so sensitive of their needs, He was able to notice it. No? Sino nagsabi kay Jesus na kailangan nilang kumain? No? Tingnan niyo po yung verse na to. No? Matthew 6 verse 8, pakibasa. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya alam nyo, pag kayo po ay totoong disipulo at tagasunod ni Kristo, alam na ni Lord ang pangailangan mo. No? I'm not saying na wag na tayong mag-pray, wag na tayong lumapit sa Kanya, wag na tayong dumulog sa Kanya. Ang sinasabi ko lang po, alam ng Panginoon. Kaya meron tayong hugot dyan eh. Alam niya dahil mahal ka niya. Ayan. Sabihin nga po natin yan na malakas. Ready, go. Alam niya dahil wala na pong ibang motibo, di ba? Alam niyo, when somebody loves you, hindi mo na kailangan banggitin, alam na niya. No? Kaya pag meron kang katropa, kaibigan, kasama sa opisina, tapos magla-lunch na, hindi ka man lang niyayaya, hindi ka mahal nun. Hindi ka man lang inaalok, kain na, di ba? Kikita mo, umunguyang-uya na, di ba? Hindi ka totoong mahal nun. Kasi ang Pilipino traits o ugali ng Pilipino, nang aalok. Amen ba? Nang aalok. Pero pagka hindi nang aalok, Amerikano yan. Kumakain ng burger, di man lang nagyayaya eh. Ang katwiran na pastor, baka kasi patulan eh, paano na lang ako? Hindi ka Pilipino, di ba? Pero really, di ba? Malalaman natin ang puso ng Pilipino, ng Panginoon, ng Kristiyano, no? Malalaman mo yung need niya kahit hindi mo sinasabi. Sabay ka na. Paano mo nalaman na maglalakad lang ako eh? Mahal kita eh, di ba? Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, dahil mahal kita, alam ko kung anong pangailangan mo. Totoo ba? Totoo ba? Di ba? Totoo kaya yon, no? Kaya lang po, ang problema, naging malaking hamon po ito sa mga disipulo. Ang una nilang tinanong, saan natin bibilhin? Bakit natin sila pakakainin? Saan tayo kukuha ng pera? Sino po dito naniniwala? Legit po na pagtatanong ito. Saan tayo bibili ng pagkain? Saan tayo kukuha ng pera? At bakit natin sila pakakainin? These are very legit question eh. You know, every miracle is always preceded first with a problem or crisis. Huwag kang matakot pag ang una kagad na sumulpot sa buhay mo, problema. Sino dito lagi mo sinasabi na, problema kagad unang pasok ng araw eh. Masama po ba yon? Hindi naman po. Kasi ibig lang sabihin, pag may problema kang pinagdadaanan, may grasyang paglalaanan. Amen? Alam mo, matakot ka pag wala ka ng problema, di ba? Walang kahamon-hamon yung buhay mo eh. Di ba? Kaya nga po, lagi, kung saan may krisis, naroroon si Kristo. Pansinin niyo po, no? Kung saan naroon ka sa pinakamatindi, pinakamababang bahagi ng buhay mo, doon mo mas na-appreciate yung presensya ng Panginoon. Totoo po ba ito? Di ba doon ka mas nagpipray at doon rin nagpaparamdam at pinapakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa ating buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot pag may problema. Ang problema, mga disciple, natakot ka agad. Imagine nyo, pagpapakain pa lang to, ha? Hindi pa ho ito pagpapalayas. Sabi ni Hudson Taylor, there are 3 stages to every great work of God. First, imposible. Then, it is difficult, but because God will be with you, it will be done. It is done in Jesus' name. Lagi nyo, alam nyo, yun yung lagi kong iniisip eh. Pag mahirap, lagi kong tinatanong, no, minsan tatanong ko sa mga kaklase ko, naniniwala ba kayo kaya kong ipasa yung requirements na yan? Kaya mo yan, kuya. Ikaw pa, di ba, no? Pero more than that, naniniwala po ako that ang first stage ng difficulty ay isang challenge para magtiwala tayo sa ating Panginoon. 3 stages, mga kapatid. Difficult, impossible, difficult, and then it's done. Sabi mo nga sa katabi mo, matatapos din yan. Hindi ikaw matatapos, ha? Ang problema mo ang matatapos. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Now, ito yung problema, no? Ano ba talaga ang totoo nilang problema? Ang problema ba nila is that they lack food or they lack faith? Ano totoo nilang problema? Wala silang pagkain o dahil wala silang pananampalataya? Amen?
Every time God starts a miracle, He is always confronted with a big problem. That's why it's an opportunity na palabasin ang pananampalataya. Nabasa niyo po ba yung sinabi doon sa verse? Alam na ni Lord kung anong kanyang gagawin. Ibulong mo nga sa katabi mo, alam niya. O, diba? Sinusubok lang tayo ng ating Panginoon eh. Amen ba? Ang mga problemang pinakaaayawan at iniiwasan mo ay ang mga mismong problema na magpapatatag at magpapalakas sa pananampalataya mo. Kaya nga po, dapat ang panalangin natin, hindi dapat yung, Lord, alisin mo ko sa problema. Tapusin mo na yung problema na to. Sabi ni Lord, anak, I'm using the problem to build your faith. I'm using the problem to make you loving, to make you more dependent sa akin. And anak, I'm using the problem to build your character, to prepare you for a much greater blessing. Minsan po, sino dito naniniwala, minsan ang prayer natin mali. You know what? Dahil nga, ang gusto natin, comfort kagad. Matapos kagad. Mahinto na kagad yung problema. Pero dito po, makikita natin, verse 6, pakibasa. Sinabi ni Jesus iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Wow. Amen. Grabe, no? Alam na pala ni Lord. Nagtanong lang ang Panginoon. Gusto niyang malaman, sige nga, ano na kayang level ng mga natutunan ng mga disciple na to. O meron po tayong quotable quotes. Dapat nating tingnan ang bawat problema hindi bilang hadlang, kundi isang pagsubok o pagsusulit sa ating pananampalataya mula sa ating Diyos. Alam nyo, magbabago siguro ang ating pagharap sa problema kung titingnan natin ito, na ito'y padala ng Diyos para patatagin at turuan tayong kumapit sa Kanya. Kasi po madalas, ang tingin natin sa problema, pasakit, pabigat, krus na pinapasan, pahirap. Iniisip natin lagi, ako na naman, nabagsakan, ba't sabay-sabay? You know, ito isipin mo, no? Tingnan mo ang katabi mo. Pag mas maraming problema yan, mas madaling mapagkatiwalaan ni Lord yan. Sige nga, tingnan mo ang katabi mo. Pag malaki ang problema niyan, malaki ang tiwala ni Lord sa kanya dyan. Amen ba? Paano ho yung walang problema? Hindi pinagkakatiwalaan ni Lord. Wala hayaan mo na yan, di ba? Parang sa bahay, di ba? Huwag mong pahawakin ng pera, gagastahin lang yan. No? Minsan nagbo-volunteer ka na, Mama, ako na po magluluto ng kanin. Wag na. Baka gawin mong chiffon cake. No, wag na. You know, pag binibigyan ka ni Lord ng malaking hamon, ibig sabihin nun, malaki tiwala ng Diyos sa iyo. Amen ba? Christian life, the life that we have with Jesus is never an accident. Nothing happens without a reason. Everything is all about test. Laging test, no? Laging pagtuturo ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Now, nung sinubok sila ng Diyos, nakapasa ba ang mga disciple o hindi? At siguro magandang tanong din dito, no? Kung ikaw ay sinusubok pala lagi ni Lord araw-araw, nakakapasa kaya tayo? Well, ang sagot po, hindi ho sila nakapasa. Bakit? Because they try to answer and solve the problem based on how they feel and how they figure the situation. Usually, ganito ho tayo mag-solve ng problema yan. Pag nararamdaman natin, di tayo inspired, pagod tayo, hindi natin kaya, di tayo motivated, naku, mahirap po yan eh. Pagka nakita natin, natansya natin yung problema ayon sa ating kakayahan at sa bulsa, sabi natin, mahirap po talaga yan eh. You know, hindi ho ito yung paraan na gusto pong tingnan ni Lord sa atin when God is putting us into the test. Huwag mong susukatin ang iyong problema ayon sa iyong kakayahan at magagawa, kundi sa magagawa ng Panginoon. You know, maybe Jesus was waiting for them to say, Lord, we don't know actually. Pwede po ba yung sagot na yon? Is it okay to say, Lord, we don't know. We have no idea. Is it okay? Yes. But they try to figure it out eh. Napansin niyo yung mga rason nila? Kahit yung isang taon na sahod, hindi kakayanin, Lord. No? As if they're trying to convince Jesus. Meron ba kayong kakilalang kasamahan na ganun lagi? No? Pwede mo bang tapalan yung tumatagas na grip? Kahit po isang taon na sweldo ko po, hindi po matatapalan yan. Inutusan ka ng nanay mo, anak, pakisara yung ilaw. Kahit po maglakad pa po ako doon, hindi ko masasara yan. No? They were trying to convince you, but actually, they're just giving you an excuse. Amen ba? So ano pong takeaway truth natin dito? Pakibasa nga po lahat ng mga kababaihan. Ready, go. No matter what comes your way, God is not shocked.
He is never in a panic mode, for nothing ever surprises God. Oh, di ba? Kayo po ba'y nasusurprise? Oh, nako. Ganito na pala yung bill ko sa kuryente. Oh, ito na pala yung babayaran ko. Nako, ang tindi po pala, no? You know, isipin po natin to, no? Si Lord nga, di na siya shock eh. At kung tayo po ay anak ni Lord, nananampalataya ka kay Lord, hindi ka rin dapat masyak. Kailangan mo lang harapin ang problema. Pakisabi nga sa katabi mo, harapin mo ang problema. Sino po dito naniniwala, ang problemang hindi hinaharap, babalik-balik at hindi po nawawala? Tama? Ang bawa, iniiwasan mo, di ba? Lagi kang kakaharapin, no? Let me give you an Old Testament Bible verse about facing problem. This is Samson. Sabi ni Samson sa kanyang riddle, ano bang Tagalog ng riddle? Bugtong, sabi niya. Out of the eater, something to eat. Out of the strong, something sweet. Now, sagot. Ano po ang sagot sa bugtong na to? Out of the eater, something to eat. Out of the strong, something sweet. Honey. Honey. Okay? Si Don ba yun? Si Honey? Okay. Pero, bago yung honey, layon muna. Kasi po, ang nangyari sa kwentong ito, nung papunta si Samson sa Philistine, nakaharap po niya isang leon. So pwede niyang takbuhan, iwasan. Alam niyo yung ginawa niya? Nakipagbuno po siya hanggang natalo niya. Napatay po niya yung leon. Yung leon po na nananakot, nangaabang, iniiwasan, hinarap ni Samson, iniwan niya yung patay na leon, pumunta siya sa Philistine. Pagbalik po niya, yung tiyan ng leon, pinanahanan po pala ng mga bubuyog. At nakagawa ho sila ng honey sa loob po ng bubuyog. Kaya sabi po ni Samson, ang ibig po talaga sabihin dito, ang problema na hinaharap mo at sinusolusyon mo ang magdadala rin ng pagpapala sa buhay mo. Amen? Sige nga po, palakpakan nga po natin si Lord sa ating mga buhay. No? Minsan iniisip natin, no, wala talaga mangyayari dito. No? Wala talaga. Sabi ni Lord, hindi, meron. Hindi mo lang nakikita. So the first step is problem. At alam nyo, pagdating sa problema, marami tayong problema dito. No? Gusto nyo, mamigay pa tayo, di ba? Number 2, how about the people? The people, the second step, no. Sumagot naman si Felipe. Si Philip. Kahit po halagang 200 salping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. No? Yung 200 denari sa Middle East, equivalent ng 1 year's wage o sahod po ng isang ordinaryong manggagawa. So ayon kay Philip, si Philip kasi figurers, hindi figurine ha. Figurers, mahilig sa calculator. Sino dito, bago ka bumili, kina-calculate mo muna. No? Hanggang sumabog na yung calculator, no? Hindi talaga hindi talaga magtali, no? However, si Andrew po, siya po ay gumagawa ng paraan. Remember, si Andrew ho yung nagdala ng kanyang kapatid na si Pedro papalapit kay Lord. Si Andrew talaga magaling ho siya makahanap ng paraan. Sabi dito, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po dito isang batang lalaki. Galing niya, no? Una, nakita niya ang batang lalaki sa 15,000 na crowd. Magaling po ba yon? Pero mas magaling dito, paano niya nakumbinsi na, ato, sa Hagonoy kasi, ang bunso, ato, no? Bunso, pwede mo bang ibigay yung baon mo kay Jesus? Mahirap po iyon, di ba? Subalit, sabi niya, sasapat kaya ang mga ito? So, notice mga Panginoon, ang unang step, problem. Lahat tayo may problema, di ba? Itong pangalawa. Pag maling tao tayo, yung problema lumalaki. Pag mali ang kasama nating tao, ang problema tumitindi. Now, I'd like to give you the 4 kinds of people in a crisis. Sino dito may crisis sa buhay? May mga bayarin, di ba? Kapansin nyo na may bayarin sa bahay, yung mga kasama nagsa-cellphone lang. No? Tingin ng kuko, no? Mabalak, patubuin ba, di ba? No? Nanunutpik pa, di ba? No? Habang ikaw iniisip mo, kaya ako susunod na kakain. Well, totoo ho talaga ito eh. Kasi nasa crisis po tayo sa ating bansa eh. At ang pamilya dapat may ginagawa. Okay? Are you ready to listen, mga kapatid? Sino dito ang pamilya mo may crisis? Sumagot ng amen. Number 1, iwasan niyo yung mga reklamador. Sino dito lagi ano to? Ito lang yung ulam? Sino dito ganyan po, no? Anak, actually ang choice mo lang ay kakain ka ba o hindi ka kakain. Di ba? We don't have money.
Ang init naman. Inulit po ba yung ulam na to? Oo, pangat talaga yan. Pangatlong init na. No? Pangalawa, nauri ng tao pag may krisis, sa pamilya man, sa church, sa bansa, sa society, grinders. Ito yung mga nagtatrabaho talaga eh. Pero they like to figure it out. Sabi nila, hindi pa rin sasapat. No? Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo, no? Sabi po ng isang ordinaryong manggagawa, paano kaya ako makakabili ng bahay sa kanang kotse? Eh, ang sweldo ko, eto lang. Kinumpute po niya. Sabi niya, ang edad po niya, 35 years old. Sino dito 35 years old na? 35 years old ka na? Wow, no. Sabi niya, makakabili ako ng kotse at makakabili ako ng sariling bahay at makakapag-bakasyon ako sa Maldives. Tama ba? Maldives man pronunciation niya, no? Maldives, ha? At wala na akong work nun. Sa edad ko na 200 years old. Sabi ko, buhay ka pa kaya nun? Hindi, totoo po. Sa sahod na meron tayo ngayon, pag kinumpute nyo po, halos, hindi nga po break even eh. Puros break. Break talaga eh. Kaya nga po, in a way, totoo rin yung sinasabi ng mga grinders. So, kahit maggiling pa ako dyan, igiling-giling ko pa yung katawan ko, talagang kakapusin Lord eh. Pangatlo, si Andrew, the gatherers. No, at least, iba siya, di ba? Hindi siya napupuno ng reklamo. You know, ang gatherers, ito yung mga magagandang kasama, di ba? No? Naplatan kayo, tinatadyakan yung gulong, nagre-reklamo, ano ba yan? Yung isa naghahanap, meron kayang vulcanizing dito? No? Eh, nasa Sierra Madre kayo, di ba? No? For sure, meron pa rin, di ba? No? Alam niyo, ibig ko sabihin, ito yung mga gumagawa ng paraan. Hipan kaya natin, isa-isa tayo, di ba? No? Alam niyo yung, hindi sila nai-stuck sa reklamo. Alam niyo, much better ho ito kaysa yung lagi naririnig, reklamo. Di ba? Kasi pag alis nila, umaasa ka, malayo pa lang, kakaway ba? Minsan hindi pa kumakaway, lolokohin ka pa eh. Meron. Di ba? Good news yun. Palakpakan nga po natin yung mga gatherers, di ba? Wow. Alam niyo po, pag kayo po may project, iwasan niyo po itong mga dalawa na to. Naku po, mamumroblema kayo dito. Sasakit ulo niyo dito. Ito dapat, di ba? Walang tubig. Ano po gagawin? Hukay. Naghukay po dun sa lupa natin eh. Ayaw tayo bigyan, pahiramin ng tubig eh. Pa-connect ng tubig. Ang ginawa po, naghukay si Babson. Hinukay din ng iba. Nandun si Brother William kahapon. Naghukay sila sa lupa natin, nakabuo tayo ng isang balon na malalim, puno ng patalim. Bugtong yun. May tubig na! Tama ba yan? Mga Lunes may tubig na. Luminaw pa yung tubig, pwede pa tayo mag-swimming doon. Oh. Kasi walang tubig, pero laging may paraan. Amen? Walang panghakot. Eh yung papa ni Sophia, inarkilahan natin. Mamaya yung bayad Sophia, no? Eh yung mga gamit, paano gagamitin? Eh si Brother M from Quezon City, sabi ng pastor, I may not be there. English pa yun, ha? I may not be there. Kasi nasa JS po si Angel eh. Naka-hotel pa sila dun eh. Nung Friday ng gabi, umuwi siya from Quezon City, dinala ang kanyang kolong-kolong. Pinahiram kay Brother Ariel. Pag may kakailanganing gamitin na ihahakot, hahakutin. You know, wala sila doon pero yung presensya nila nararamdaman. Yan yung tawag natin, gatherers, di ba? Masarap po ba yung ganon? Amen? Pero may mas importante pa dyan. Ito yon, the grateful ones. Sabi po ng bata, I'll give what I have in my hand. Wow, you know, anumang project sa buhay, kahit yung building project natin, kahit yung project nyo po sa pamilya, pag may kasama kayong dalawang ganito, matutupad po ang pangarap nyo. Amen? Pero pag ito po, naku po, adios. Ewan ko lang kung mangyayari. Bahala na. Pero pag ito po ang kasama nyo, lalo na po yung everybody say, the grateful ones. Go! Naku po, mangyayari talaga ang pinapangarap mo, no? I'd like to tell a story. Are you still listening? Say amen po. There was a man, no, who saw Satan planting seeds. Nakita niya si Satanas, nagtatanim siya ng mga buto, binhi, sa puso ng mga tao. Listen very carefully. Tapos tinanong po ng lalaki ito, sabi niya, Satan, although natatakot siya, what seeds are you planting sa heart ng mga tao? Sabi niya, I'm planting worry dito sa nanay na to para mag-worry siya. Hindi siya makapag-worship sa Sunday. I'm planting concern. I'm planting materialism. Ito medyo umasenso, kaya para wala na siyang time kay Lord. Sabi niya, I'm planting greed sa taong ito para hindi niya maisipang magbigay.
Tapos tanong po ng lalaki, is it effective, Satan? Yeah. I've been doing them for almost many years ago. It's so effective. Every time I plant seed of greed, disunity, complaining, grumbling, ay tumutubo po talaga sa puso ng mga tao. Pero biglang nalungkot si Satan. Kwento lang naman to. Sabi niya, but you know what? There's only one heart that these seeds can grow. Merong isang puso na hindi tutubo ang mga buto na to. No matter how I tried planting seeds sa puso na to. Sabi niya, and what kind of heart is that? Well, the grateful heart. Because sa isang puso daw po na mapagpasalamat, walang tutubo na ganid. Walang tutubong pag-aalala. Walang tutubong materialismo. Walang tutubong pakikipag-alitan o pakikipag-away. Dahil ang isang pusong mataba na hindi pwedeng pagtamnan ng kaaway ay ang pusong laging mapagpasalamat sa ating buhay na Diyos. Why did I say this now? Because this is the only reason that I could think why this kid or boy gave his lunch to Jesus. Of course, he might be expecting na, sige nga, tingnan ko kung ano kayang gawin ng Panginoon. But you know, nung pinag-aralan ko yung text, the only way possible, coming from many miracles na dinaanan ng Panginoon, kasama na witness niya, no? Nakita ko po that grateful people are generous people. And thankful people are not takers, but givers. Palakpakan na po natin ating Panginoon. Kaya po, mapansin niyo po, no? Very obvious ang mga tao mapagpasalamat. Bakit? Mapagbigay, mababait, mapag-alalay, madali silang matandaan. Amen? Pero yung pong mga ganid, kuripot, madaling ilibing at kalimutan. Amen? Napansin niyo po ba, pag may lakad kayo, lagi mong hinahanap yung generous, di ba? Ay, wala siya, di ba? Pero pag ang kasama mo makakuripot na nagpipray ka, Lord, kunin mo ng mga to, Panginoon. Joke lang po yun. Oh. Grabe po ang ginawa ng Panginoon na to. Meron po siyang pusong mapagpasalamat. At you know what? Sa Bible, ang isang pusong mapagpasalamat ay pinamumugaran ng pananampalataya. The only reason why you can give to the Lord is because you believe God will return it to you double. Halimbawa, ba't di ka nagbibigay ng oras kay Lord? Kasi akala mo hindi siya deserve. Kulang, kapos, hindi siya karapat-dapat eh. But you know, if you're a grateful person, you will keep on giving even though it's difficult for you. Now, kapag puno ka ng pasasalamat, puno ka din ng pananampalataya. Lagi niyo pong tatandaan yan. Dahil mahirap magpasalamat kahit matindi ang pinagdadaanan mo at gusto mo pang maging pagpapala sa iba kung hindi ka pinananahanan ng pananampalataya. Isipin niyo po, bata to ha. Natural sa bata ang selfish eh. Magugutom. And by the way, hindi lang po niya ito baon. Possibly baon po niya ito ng kanyang buong pamilyang kasama niya eh. But he was willing to give it to Jesus. Why? He has a grateful heart and he believed the Lord will return it to him doubled, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon? Why don't you check your heart? Lord, bakit ganun, Lord? Parang madalang yung blessing sa buhay ko eh. Check your heart. Maybe the reason bakit napipigilan ka maging pagpapala, maglingkod sa Kanya, it's because it all starts sa grateful heart. Sabi po ni Elder Brian Matheson, when you have faith in God, you don't have to worry about the future. You just know that it's all in His hands. You just go and do your best for Him. Hindi ka nag-aalala. Bakit? Alam mo, napatunayan mo na na kayang gawin ito ng Diyos. At uulit-ulitin gawin ito ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Amen? Take away truth natin. There isn't a problem too big to God for God to solve. At walang maliit na tao ang hindi niya kayang kasangkapanin kung mapagpasalamat at nananampalataya sa Kanya. Iniisip mo lang sa sarili mo, no, hindi ko magagawa yan, wala akong maiaambag dyan eh. You know, pag nag-ambag ka, tumulong ka, it doubles the joy. When you are grateful, it makes you also grateful sa sarili mo. Because greed is a poison. That's why, ang society natin nakadesenyo po sa pagiging selfish eh. Ikaw lang dapat.
Wala nang iba eh. Pero balik na rin natin. Sabi nga po nung mayor ng Pasig, di ba? Baguhin natin yung kultura na yon. Let's create a culture of gratefulness, not greediness. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya kang gamitin ng Diyos. Kahit maliit ka lang. Literal man yan o symbolical. Notice, before God performs a miracle, He is confronted by a great problem. Point number 1, He is looking for a person or a man of faith and a grateful heart. Gusto mo nang himala? Unang step, dapat may problemang matindi. Pangalawa, may pananampalataya ka ba? Pangatlo, puno ka ba ng pasasalamat? How do you open your day? Grumbling? Pouting? Lagi mong sinasabi, hindi ito yung araw na gusto ko eh. You know, even in a messy day, unperfect or an ideal day, God can still create a miracle to your life. Amen? Kaya po, nothing is ever accomplished sa pagrereklamo. Pwede po bang baguhin po natin yan ngayong buwan na to? Kang magreklamo. But I believe in my heart, I think you would agree, great things are achieved when we have faith and a thankful heart. Subukan po natin pag bukas ng umaga, kahit mamaya, no? Halimbawa, may kasabay ka, no? Nadaanan mo, naglalakad, pwede bang isabay kita? Saan ka ba pupunta? Hatid na kita. That's a way of being thankful eh. Extend the hand, no? Ask someone how you can become a blessing. Because if it's all about you, ang daming tumutubong maling seed o binhi sa buhay po natin. Ito po ang hamon. Sabay-sabay nga po natin ito ideklara. Ready, go? Sa araw na ito, mananampalataya at magpapasalamat ako sa ating Diyos. Sabay-sabay. Sa araw na ito, mananampalataya at magpapasalamat ako sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Number 3 steps. Ano yung una? Problem. Number 2, people. Sino yung mga tamang tao? Gatherers and grateful ones. Number 3, the provision. Paano pinadami ng Diyos? Paano ho nangyari ang himala? Gusto nating malaman, di ba? Although wala naman talaga makakapagpaliwanag kung paano nangyari ang himala, kasi nga supernatural po yan. No? Pero gawin po nating illustration yung kamay. No? Tingin nga po ng mga kamay ninyo. No? May kamay. Wala ba kayong mga kamay? Di ba? Hindi nyo ba napansin, hindi sinasabing wala ba kayong mga paa? Di ba? Sa kamay ng tao, look at this equation. No? 8 times 465. I'm just assuming, kung ito ba yung average na sweldo ngayon? Mali ba ako? 465 ba yung daily wage? Minimum. Manila rate o ano po, provincial rate? Okay. 8 times 465. Tama ba yung equation ko? 3,720, no? Not enough. Not enough, no? Tapos, dun sa bata, 5 times 2, 5 tinapay, 2 isda, konti lang. Kapatid, listen, no? Tingnan nyo to ha. Ito yung naghahadlang sa atin para hindi magkaloob, di magbigay, di tumulong. Sino ba naman ako? Ano naman ang magagawa ko eh, di ba? Hanggang natabunan na, nakalimutan na, at naisip mo, walang mangyayari at hindi magiging something o makakapagbigay difference ang ikaw na maliit. Sa kamay mo. Sa isip mo. Di ba? Well, sa kamay ng Diyos, tingnan natin, sa kamay ng Diyos. 5 times 2, 5 tinapay sa 2 isda is equals to 15,000. Sa kamay mo, maliit yan. Amen, no? O siguro sinasabi nyo, si pastor, no? Ini-spiritualize, over-spiritualizing ang tawag dyan, di ba? Lagi na lang ganyan, di ba? Parang minamagic lang sa Bible verse. No! Papatunayan ko po sa inyo na ang maliit, pag binigay mo kay Lord, pwedeng padamihin at pwedeng palakihin. 5 tinapay, 2 isda na maliliit pa, napakain yung 15,000 katao sa kamay ng Diyos. In other words, sa kamay mo, konti talaga yan. Pero pag binigay mo sa kamay ng Diyos, may multiplication, may miracle. Therefore, it's not the things that we hold, but the hands that makes a big difference. Minsan iniisip natin, no, ano bang kayang gawin ng buhay na ito? Well, kung ikaw lang wala, pero kung bibigay mo kay Lord, malaki. Malaki. What difference could it make sa isang small preaching o isang sharing? Well, kung sa tingin mo, sa sarili mo, wala. Pero sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo, maraming maliligtas, maraming mababago ang buhay.
Amen po ba doon? No? Let me give you an example. No? Imagine yung may hawak akong basketball. Sa kamay ko, this is just an ordinary basketball, di ba? Pero sa kamay ni Michael Jordan, it's a $1 billion worth basketball. Kasi sa kamay po ni Michael Jordan, napaganda, napagaling po niya yung kanyang husay sa pagbabasketball. Amen? Kaya nga po, it's all about talent eh. Golf club. Sino dito may golf club? Meron akong golf club sa kotse. Pang golf. Saan ka ba naman mag-golf na? Wala lang. Naligay ko lang. Nabili ko kasi mura lang eh. Ang golf club sa'yo, walang dating. Parang pang shotong lang. Ano yung larong shotong, di ba? Pero sa kamay po ni Tiger Woods, it's worth $1 million. Amen? Eh yung volleyball, sino dito marunong mag-volleyball? Nag-champion, di ba, yung Creamline ngayon, di ba? Ay, si Sisters magaling mag-volleyball, di ba? Ang volleyball po, normal na volleyball, pero sa kamay po ni Eliza Valdez, na nagmamay-ari po ng maraming mga 7-Eleven at mga Petron branches yata, gasoline station. Magaling siya sa pere. Milyonaryo na po siya. Napalago po niya ito. O, hawakan mo yung bulsa mo, yung kapakapain mo yung ano yan, piso, 2, 3, di ba? Ang maliit na pera na hawak mo ngayon, ay maliit lang ho yan. Gagastahin mo na yan maya. Pero sa isang ekonomista, pwede po niyang padamihin yan. Ang isang scalpel o kutsilyo, pwede makapanakit. Pero sa kamay ng isang licensed doctor or surgeon, pwedeng makapagpagaling sa isang matinding karamdaman. Therefore, it's all about the hand. So ano pong prinsipyo? Anything we place and entrust in God's hand, He blesses, He increases, and He multiplies. Hanggang kailan po ba natin matututunan po ang prinsipyo na ito? No? Na ang isang bagay na nasa kamay mo at pinapanatili mo sa iyong kamay, walang nangyayari. Pero pag ang isang bagay pinanatili mo sa iyong kamay at ibinigay mo at sinuko sa ating Panginoon, pinapadami ng ating Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. If you want to see a difference, transfer it to Jesus' hands, whatever is it that is in your hand. Gusto mo makakita ng pagbabago? Bigay mo kay Lord yung pamilya mo. Suko mo ang iyong bisyo, ang iyong negosyo, ang iyong trabaho. Sabi mo, Lord, ikaw po may-ari nito. Ikaw po ang Panginoon na dadakilain ko dito. Makikita mo malaking pagbabago. Sa karir mo, sa pag-aaral mo. Mahirap po talaga. Pero kung titingnan mo, ang Lord ang kikilos sa buhay mo, it will make a big difference. Amen? Now, let me share to you our personal testimony. No? This week, itong nakaraan na linggo, one of our member texted me, sabi niya, Pastor, may gusto kong kumatagpo sa inyo. Eh, marami kaming ginagawa dito. Na-late pa nga kami ng punte. Yung mga inaayos. So anyway, kinatagpo kami sa isang coffee shop. Na-late pa po kami. Nandun na rin po kasama natin. Nandun na rin po yung gusto kumatagpo namin. Ito pong gustong kumatagpo sa amin. Matagal na po siyang hindi nakapag-church sa church natin. Sa panghapong samba, no? Well, sabi niya, namimiss na. Christian po sila, ang kanyang pamilya, no? Sabi niya, namimiss na po niya kami, lalo na ang church, saka si Lord. No? Sabi namin ni Pastor, well, kung namimiss niyo po ang church, mag-church po kayo. Well, it so happen kasi may church po siyang dinadaluhan, so meron talaga mga adjustment din. No? So, anyway, kukwentuhan lang po kami, in-orderan kami ng kape. Kape nga ba yun? No? Tama, kape. Then, pastry. Habang nag-uusap kami, biglang po may inabot na cheque sa amin. Nilinaw ko po, sabi ko, at alam po ito ng member natin, no? Sa church po ba ito, sa church po ba ito, hindi po, Pastor, sa inyo pong pamilya yan. I think I asked 3 tries pa atin eh. Sa church po ba ito? Sa inyo po yan, Pastor. At alam niyo po, malaki po yung halaga. Hindi ko na po sasabihin. Okay. Malalaman po mamaya sa amin pong first fruit. Okay? Yung mga nagbibilang, malalaman nyo na. Well, anyway, binigay. So sabi ko, napaiyak kami ni Pastora kasi meron kaming project sa family na pinaghahandaan. Meron kaming iniipon, tinitipid eh. Pero hindi naapektuhan ng pagbibigay. Sabi niya, kasi Pastor, when I was attending your church sa panghapon, there was an instant, that was last year, na I made a promise to the Lord, Lord, pag nabuo po I think yun po yung sasabi, nabuo po yung transaction na to, kasi may business po siya, I will use it, Lord, part of it, to bless people. Yun po yatang naalala ko eh. At alam nyo, nagkatotoo. Kasi anumang pinagpipray mo kay Lord sa church at sa kanyang harapan, tinutupad ng Diyos. Do you know that?
At ito nga po, nagkatotoo nga po, dapat matagal na nga pa daw pala eh. Binigay nga po sa amin. Habang nasa Pangasinan si Pastora, binalikan ko po yung time na nag-usap kami kung paano namin ibibigay yung first fruit namin last year. Because in our own understanding, we will just give a portion. But nung tinitingnan ko po yung time na nandito sila sa church, nung hapong yon, I realized that was the span of time na nag-usap kami ni Pastora, we will be giving not a portion of our salary or allowance, but the whole month's salary. At alam niyo, binigay ng Panginoon, higit pa po doon sa salary na binigay namin. Di, totoo po talaga eh. Now, here's the principle now. Pwede sanang nangyari po yon, pero naalala kami. Oh, I'm so thankful sa mga taong hindi maiksi ang memorya. Na pag may pinangako sila sa Diyos at sa tao, sa lingkod ng Panginoon, tinutupad nila. Lagi po ako napapapray sa mga taong yon. Kaya nga po, Lord, sabi ko, i-bless nyo po mga to na nangako. I'm so excited sa ibibigay pa ni Lord sa kanilang buhay. Listen, pero sino ang unang nakaalala kung bakit nila kami naalala? You know what? Ang Diyos. Ang Diyos ang unang nakaalala sa aming pangako sa Kanya at ginamit niya ang lingkod na yon para maalala kami, para ipakita ng Panginoon ang talatang ito sa Hebrews 6 verse 10. Makatarungan ng Diyos, hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa na pinabanal ng ating Diyos. Can I encourage you ngayong umaga na to? Hindi nakakalimot ang Panginoon sa Kanyang mga pinangako. It may look like, sabi nga namin ni Pastora, how in the world we can get this money para mapagawa natin ito. No? Alam niyo, sabi ni Pastora, hindi ko rin alam at lagi kaming umiiyak. But slowly but surely, na-realize namin, God has many ways to answer our prayers. Maraming paraan ng Diyos para alalahanin, para tuparin ang Kanyang mga pinangako at pagpapala sa ating buhay. Now listen, ang Diyos hindi nakakalimot, ang problema lang, tayo nakakalimot. When we make a promise to the Lord, when we give something to the Lord, rest assured, naaalala ng Diyos yun. At hindi makakalimutan ng ating Panginoon. Alam nyo, mas maganda hindi ka umaasa sa tao because when you trust on people, madidismaya ka. How many of you here nadismaya ka, umaasa ka, tutulungan ka ng tao na yan? Hindi nangyari. Because people will fail, can fail because tao lang po tayo eh. But you know, God will never fail. God will never fail. Makakalimutan ka ng iba, pero hindi ng Diyos. Lagi kanyang iniisip. Ipapaalala niya sa iba ang mga sakripisyo at paglilingkod na ginawa mo para sa Kanya. Ang tawag ko dito, destiny helper. Destiny helper. When you do something for the Lord, hindi ka lugi. Kaya, may suportado po ito ng isang talata eh. Isaiah 49:15-16. Ang sagot ni Yahweh, hindi kita makakalimutan. Bakit? Kasi ang pangalan na ibinigay mo sa akin, nakaukit sa akin mga palad. You place something in the hands of Jesus, He will never forget you. You gave your life to the Lord, you give something for the Lord, sabi ni Lord, nasa kamay ko na yan, hindi ko na makakalimutan yan. It's time to transfer ownership, whatever you have right now. Your time, your treasure, your thoughts, your plans. Bakit ang tagal mong hawakan? Nasisira na lang eh, nadudurog na eh. Ba't di mo ipagkatiwala sa Diyos? At ito'y padadamihin, pagpapalain ng ating Panginoon. Declaration sa araw na to. Malapit na ang araw ng iyong himala. Sabihin mo nga sa katabi mo yon. Malapit na ang araw ng aking himala. Come on, lakasan natin. Ready, go. Malapit na. But you need to fulfill your vows to the Lord. Pag may sinabi ka kay Lord, tuparin mo. Tutuparin din po ng Panginoon ang ating mga pinangako. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Sino po dito excited sa hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan at hindi mo pa alam na kaparaan ang gagawin ng Diyos para sorpresahin ka sa iyong pangangailangan? Come on, let's give God a big clap offering. Amen! Christy, tama ba? Ibang mag-surprise si Lord, di ba? Joed, ibang mag-surprise si Lord. Mabuti ang ating Panginoon. Amen? Sige nga po, isa pa nga pong palakpak. Mabuti ang ating Diyos.
Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, pastor, may bulsa de peligro po ako ngayon eh. Alam niyo yung bulsa de peligro? Yung wala ka nang madukot kahit anong dukot mo. Wala na, tinatagtag mo na eh. Well, ang rule ito, bago ka pa maubusan at magkaroon ng bulsa de peligro, bigay mo na kay Lord. Huwag mong hayaan na biglang nasasakripisyo yung para kay Lord kasi nauna mo eh. Ang principle, bago ka gumastos ng lahat, total kay Lord naman lahat yan eh, iuna mo munang ibigay kay Lord. Gusto mo makauna sa pagpapala, unahin mo siya. Huwag pahuli. Minsan tayo, ganito eh. Tingnan ko lang yung hamon, kung medyo challenging. Si pastor, matindi ba? No? Sa ako ito ibibigay. No? Kaya yung kamay, may mata talaga eh, nababalasa bigla eh, di ba? No? 20. Nasesegregate ka agad eh. 200. Saka na lang, no? Alam niyo, pag ang ginagawa mong pagkakaloob kay Lord o pagtulong sa gawain nila, parang sugal, i-invest ko muna to dito eh. The Lord will never honor it. Ibigay mo kay Lord ng buo. I'm not saying this because mag-offering tayo mamaya. Sinasabi ko ito, naranasan namin at alam ko po, pasimula pa lang to, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay namin. Amen? Come on, let's give God a big clap offering. Kung naniniwala tayo. Grabe talaga si Lord eh. Panghuli at panghuli. The process. Paupuin niyo ang mga tao. You know, kung may gustong gawin si Lord na pagpapala, dapat nasa payapa tayo. You know, alam ko may blessing na paparating. Bakit? Payapa kami, di kami nagwo-worry. We do this, we do that. We serve the Lord. Pag nagwo-worry ka pala, hindi ka nasa linya ng pananampalataya. Magulo eh. Kaya sabi ni Lord, sige, bago maghimala, bago ako mag-magic. Magic, no? Di ba nagma-magic? Upo, mga kids. No? Paupuin. Sabi mo nga sa katabi mo, umupo ka. Huwag kang magulo. Huwag kang mag-alala. Kaya ka hindi nabibless eh. Bakit? Tuliro ka, di ba? Madamo sa lugar na yon, umupo nga ang mga tao, sa kanila may humigit kumulang na 5,000 mga lalaki. Ayan, di ba? Hindi sinama mga babae, di ba? Ba't di ba sila nag-exist? Hindi ko alam. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ipinamahagi. Napansin nyo, no? Kinuha ang tinapay at ipinamahagi. Ang tanong, ano hong nangyari doon sa pagitan na yon? Kinuha, pinamahagi. Now, listen. When we give our tithes and offering, when we give our service to the Lord, merong gap na hindi natin nakikita at hindi natin naintindihan. And that's for the Lord. Siya ang magpapaliwanag doon. Now, here are the 7 steps of His great miracle. Number 1, He will take what we give to Him. Rest assured. Pag may binigay ka kay Lord, symbolically, nakalista na po yan. Nakuha na po ng Panginoon yan. Number 2, He will break it. Kaya nga po, pag nagbibigay tayo sacrificially, masakit. Tama? Ang sakit. Ang laki. First fruit, ang laki. Yun kasi, dahil kailangan masaktan ka. Brinake niya yung tinapay eh. And then, He will give thanks and blesses them. Number 4, He will command us to obey, to sit down. Number 5, He will multiply them. Number 7, He will distribute it to us. At ito, excited ako. We will be filled and satisfied. No? Hindi pa po namin ginagastos eh, kasi nakalaan po talaga yun sa project eh. Sabi nga ni Pastora nasa Pangasinan, anong kinakain nyo dyan? Sabi ko, fasting kami dito. Because alam namin, pinaglaanan po yun para sa isang paglalaanan talaga dapat. Pero meron pong tithes para kay Lord. Pag kinain mo yung buto, wala kang pantanim. Yun yung problema natin. Kinain mo buong apple, yung buto nilulun mo. Ang buto, binibigay para matanim. That's our tithes and offering. That's our first fruit. Walang himala kung walang pagsuko at pagtitiwala sa ating Diyos. I don't know about you, no? Pero alam ko lahat tayo may problem eh. Nagsisimula sa problem eh. Pero yung process, kasama doon ng pagtitiwala sa Diyos. Always remember that Jesus is the Savior of the surplus. He is the provider of the plenty. Ang Lord pala pag nagbigay, hindi po ambon eh. Siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah. Panampalatayahan mo naman natin ang ating Panginoon. Magsimula naman tayong sumunod sa ating Diyos. Kaya nga po ang sabi ni David sa Psalms 23 verse 5, my cup overflows. Hindi ho niya sinabing, ang aking tasa o baso ay puno. Hindi, umaapaw. Kasi ang gusto ng Diyos, umaapaw. Amen? Amen? Umaapaw. Sino ho dito, gusto mo umaapaw ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa buhay mo? Grabe.
family camp lang, namamahalan ka na. You're not willing to invest something for your spirituality. If this is important to you, and this is really important because we're praying for them, we are prepared for them, you should invest something for the Lord. Ang mga nag-i-invest lang kay Lord, ang makakaranas po ng siksik, liglig, at tumaapaw na pagpapala. Hindi ka malulugi. So ang hamon po dito, ito. Do you want to eat your own happy little meal? Or do you want to witness a buffet and all you can eat and more feast? Pista talaga. Alam mo, pag kinain mo yung pagpapala sa sarili mo lang, ikaw lang nag-i-enjoy eh. Pero how about po, you have a grateful heart, anong pakiramdam pag nakita mong mula sa'yo, maraming nakakain, maraming nabusog? Amen? Alam nyo, pagtingin namin doon sa lupa, nakita ko no, sa mga maliliit na kamay, pagod, may mga nakatayo ng poste, no. Ang sarap siguro sa pakiramdam, no, pag nabakuran na yan, hopefully, malagyan na po ng building, no. Masabi mo sa sarili mo, Lord, may ambag ako dyan. Kasama ako dyan. Amen? Kasama ako dyan. Sino po ang magaling? Ang disciple na nakahanap sa bata, si Andrew? Ang bata na nagbigay ng kanyang baon? O ang Jesus na naghimala, definitely, ng tinapay at isda. Pero alam nyo, ang magaling ho dito yung magulang na nagbigay sa kanya ng baon. Now, mga nanay, mga tatay, bigyan nyo ng baon ang mga anak nyo lagi. Ng pananampalataya, ng pasasala. Sabi nila, pera po ba yun? Hindi. Pwedeng pera, lagi nyo silang pababaunan ng panalangin, ng mabubuting puso. No? Yung konektado sila kay Lord, hindi yung pagkatapos mag-church, gagawin na nila yung mga bagay na malayo sa kalooban ng Panginoon. Pabaunan nyo sila ng mga bagay na magdadala ng pagpapala sa kanila. Kung hindi ho pinabaunan ito ng nanay niya, walang himala na mangyayari. Palakpakan natin ang mga magulang na nagpapabaon sa kanilang mga anak. Amen? I'm always praying that the Lord will continue to bless our family. Kaya nga po sa Sunday, sa Sabado at Sunday, ang tawag sa camp natin, celebrate family. You know, yung simpleng pagdalo mo doon mukhang walang nangyayari, pero hindi mo alam, may ginagawa ang Diyos sa mga anak mo, sa buhay mo mismo. You may be looking for something extravagant, but dyan sa lugar na yan, hindi man lang yung lugar eh. Wala sa lugar yan eh, nasa pusong mapagpasalamat. Pag ang puso mo ready, kahit anong lugar yan, kahit nga dito tayo magkampi, kakausapin at pagpapalain ka ng ating Diyos. Amen ba? Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Sino ho dito ngayong umaga na to, excited ka sa gagawing himala ng Panginoon sa buhay po natin? Sumigaw nga po ng malakas na amen. Pwede bang pakitapik yung katabi mo, kaliwat kanan, extend mo yung kamay mo, sabi mo sa kanya, sa araw na ito, malapit na ang himala sa buhay mo. But let me encourage you, no? Sabi mo sa kanya, please transfer ownership to Jesus. Transfer ownership, no? Kumikita tayo, papakarampot, no? Gusto mo po ng kakaibang blessing, kita, start obeying the Lord, trusting the Lord, and you will see wonders in your life. Let's close our eyes habang nakapikit po ang ating mga mata. Sino ho dito, magulang ka, hindi ka magsasawang magbigay ng baon, ng pangaral, ng panalangin at pananampalataya sa iyong mga anak. Raise your hand if you're a parent and you're saying, Lord, papabaunan ko ang mga anak ko lagi ng salita ng Diyos, ng tamang pag-uugali, ng tamang values, ng generosity, Lord, na sila'y maging pagpapala matulungin. Sino ho dito, you're just a little boy and you believe God can use you mightily. Raise your hand. You're a little girl, pero alam mo, gagamitin ka ng Panginoon. At sino ho dito, dalawang kamay taas kung naniniwala ka, may himalang mangyayari sa iyong pamilya. May pagpapalang paparating. No? We need a miracle. God is our miracle maker, exceeding abundant, beyond what we could ever ask or imagine. Let's pray. Lord, we surrender everything to you. Kayo naman talaga, Lord, ang totoong may-ari, Panginoon eh. Lahat ng nasa kamay namin, tinatransfer na po namin sa inyong kamay ang ownership. Lord, wala kaming magagawa pag hiwalay kami sa inyo. Sa umagang ito, gawin nyo kaming masunurin, mapagpasalamat. Make us a grateful one, a gatherer, O God. Help us, Lord, to believe that even in the midst of big problem, there's a solution. Yes, Lord.
Lord, make us, Lord, thankful always. Tulungan nyo kami, Lord, na matutong isuko ang mga pinakiingatan at hinahawakan namin sa aming kamay. Dahil mas magaling kayong mag-ingat, magpalago, magpala, Panginoon. Salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang aming little steps of faith and obedience may kaakibat at may kalakip na pagpapala kung susunod kami sa inyo. Salamat po, Panginoon. I just pray that you would bless every family. You would bless each and every one of us. Make our life a miracle. Our life indeed is a miracle, all because of Jesus. And Jesus alone, be all the praise and the glory. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on, let's lift our hands to the Lord. You're the same God today and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow, when I've seen the victory you already see. Jesus, I believe. Oh, we need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. As we call on your name, Jesus. Pwede na po natin kuhanin ang ating mga offering, tithes and offering. Simulan na po natin itong ibigay. And you know, I encourage you, give your best for the Lord. No? Habang kumakanta po tayo, pwede na tayong dumiretso po dito. And pagpunta nyo dito by faith, sabi mo, Lord, I transfer my ownership to you, Lord. Bless it, multiply it in Jesus' name. Amen. Come on, let's give our tithes and offering. Promise I stand, First fruit offering. and in faith I believe it, that what I pray in your name, it's already done. Let your will be done. We need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. As we call on your name, we need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think. As we call on your name, we call on your name. As we call on your name, Jesus. Bago po kayo umupo, taas nyo lang pong yung kamay nyo. Lord, pinagpipray ko po yung mga kapatid ko po. Ang kanilang puso mapagpasalamat at ang mga naipagkaloob. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan po nila, maranasan namin, Lord, ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa larangan ng pinansyal, sa larangan ng relationship, sa pamilya, sa larangan po ng emotional. May mga pinagpipray po dito, Lord, na trabaho, negosyo, tahanan, sasakyan, kaligtasan na mahal sa buhay, kagalingan po sa karamdaman. Lord, ang mga maliliit
na nagmula sa amin, na galing din sa inyo, ipinabalik namin sa inyong kamay. Kayo na pong bahala na mag-bless nito, mag-multiply. Kagaya po ng kwento, hangad namin, Lord, na aming mga inihandog ay maging pagpapala sa inyo at sa ibang mga tao. Maparangalan kayo. We are excited sa miracle na paparating sa aming pamilya at sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Lahat tayo ay sumigaw ng malakas na Amen at Amen. Makakaupo na po tayo.